ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon. At ang aklat ng 1 John ay ating gagamitin sa oras na ito bilang teksto para sa ating paksang pag-uusapan sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. 1 John chapter 2, verse 1 up to verse 2. Sabi rito ng verse na ito, sabi sa verse 1, "My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for those of the whole world." Praise God. Na lahat magsabi, Amen? Makakupo tayo sa oras na ito. Ang Panginoon ang siyang mag-bless ng kanyang mga salita na ating binasa sa biyaya ng Panginoon. At sa ilan sa ating mga kapatid, hindi natin kasama ngayon sa ilang mga kadahilanan. Ang ilan ay merong nakatakdang bagay na kailangang puntahan. Ang ilan naman ay sa mga bagay na dinaramdam sa katawan. Ngunit alam ko ang biyaya ng Panginoon ay sapat para sa atin ay patuloy na umabot. At yan ang dahilan, mga kapatid, ang ating katawang ito ay totoong nangailangan ng pagbabagong katawan. Dahilan ng katawang ito ay sabi pa ni Apostol Pablo sa kanyang pangusap, ang ating katawang pisikal ay humihina, nagdeteriorate ang kalakasan at nagkakaedad habang lumalaon ng panahon. Ngunit sabi niya, ang ating pagkataong loob sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ito ay nababago bawat araw. Can I say amen to that? Ito ay hindi tayong bumabago nito. Ang nagtra-transform nito ay ang mga salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na ibinigay sa atin, at ang kanyang kapangyarihan na siyang nananahan sa buhay ng bawat mga mananampalataya is the Holy Spirit, ang siyang nagtatrabaho, nagwo-work sa bawat isa sa atin upang tayo ay patuloy na i-transform nito. So ang tanging kailangan natin sa buhay na ito ay ipaubaya sa ating Panginoon at ipaubaya sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Siya ang gagawa ng transformation na ito. At ang unang bahagi na Kanyang paggagawa ng transformation ay ang unang kinakailangan bagay na maranasan natin in our daily basis. In a daily basis ay yung tinatawag na renewal of the mind. Ang pagbabago ng pag-iisip ito ay napakahalaga. Ito ay sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sa sulat sa Romans chapter 12 at kanyang sabi niya, isinasamo ko sa inyo mga kapatid sa biyaya at habag ng Panginoon, ay sabi niya na huwag kayong tumulad sa takbo ng sanlibutan ito, kundi kayo ay magbago, sabi ng chapter 12, verse 2, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind." So, ang transformation ay mangyayari sa pamamagitan, first and foremost, ito ay nagpapasimula sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga pag-iisip. At ang renewing of the mind na yan ay mangyayari sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ating naririnig, napapakinggan, at hindi lamang natin napapakinggan, kundi ito ay ating ina-apply sa buhay ng bawat isa sa atin. At habang ating ina-apply, then ang renewing of the mind ay nangyayari and the transformation ay nagaganap. Ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, ang sino man na nakikinig at tumutupad ng mga salita na aking
itinuro ay sabi niya, itutulad ko siya sa isang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, darating ang unos, darating ang baha, ngunit ang bahay ay mananatili na nakatayo at matatag na hindi kayang iwasak ng anumang klaseng mga baha o ano pa mang mga bagay. So, ganun kahalaga ang mga salita ng Diyos na ating ini-apply sa ating buhay. So, bagamat ang ating Panginoon ay tinuturuan tayo na magsiliksik at higit sa lahat ay ating i-apply ang mga salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, sa sandaling ito ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon. At ang 1 John chapter 2 ay ay ating gagamitin sa oras na ito. At dito ay nabanggit ni Apostol Juan sa kanyang pangungusap. At sabi niya sa pangungusap na ito, sabi niya, "My little children, I am writing these things to you, so that you may not sin." Sabi niya, "Muntik kong mga anak, sumusulat ako sa inyo upang kayo ay huwag magkasala. At kung sakali," at sabi niya, at kung ang sino man ay magkasala, ay merong tagapamagitan tayo sa Ama, ito'y si Jesucristo, ang nag-iisang matuwid. At pinakita rito na sabi niya, so if anyone sins, kung ang sino man ay magkasala. So pinapakita rito, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay prone sila na sabihin natin na magkamali. Prone sila sa pagkakamali, pagkakasala, ginamit yung salitang kasalanan. Pero on the other hand, ay pinakita niya sa pagpapatuloy ng chapter na ito, ng book of 1 John, ng unang epistle ni Apostle Juan, ay pinakita niya na ang anak ng Diyos ay hindi sila nananatili sa pagkakasala. So sila ay nakakasala, sila ay nakakamali, sila ay nakukulang. Sabi pa ng Book of Proverbs, ang matuwid ay nadarapa, at kung siya man ay nadapa, siya ay ibabangon ng Panginoon. Yan ang sabi ng Banal na Kasulatan. So pinakita na bagamat ang mga mananampalataya, sila ay maaring magkamali kaya tayo nagkakamali dahil hindi natin alam ang lahat ng mga bagay. Hindi tayo omniscient. Ibig sabihin, hindi natin alam ang lahat ng mga bagay. At tayo ay base sa ating kaalaman, ay doon tayo nagdidesisyon. Nagbibigay ng ating mga desisyon. At kung minsan man ay tayo nagkakamali, ay ito ay nagiging daan upang tayo ay matuto sa ilang mga bagay sa buhay natin. So pinakita rito ang ilang mga bagay na pinapakita niya ay dito sa 1 John ay pinakita niya na sabi niya merong dalawang klaseng kasalanan na kanyang pinakita rito. Ito ay ang ikamamatay. Ito yung, ibig sabihin, ito yung magiging daan upang ang tao ay mapahiwalay sa Diyos, o yung isa naman ay hindi kamamatay, na ito ang ipinahayag naman sa verse 8, kung ibabalik natin sa chapter 1 ng verse 8, na sabi rito, kung ating, verse 9, if we confess our sins, kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, sabi niya, siya ay tapat at matuwid upang tayo ay patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan at tayo ay linisin sa lahat ng ating mga kalikuan o tinatawag na unrighteousness. So ito yung mga bagay na pinapakita ng buhay ng isang mananampalataya. So pinakita rito, sabi niya, ako'y sumusulat sa inyo upang kayo ay huwag magkasala. At kung sino man ay magkasala, sabi niya, ay meron tayong tinatawag na advocate. Alam niyo ba yung salitang advocate? Advocate ay ito ay isang, sabihin natin, parang isang legal na term.
usually sa mga korte ay ang tinatawag na advocate ay yung isang attorney na nagde-defense o nagbibigay ng depensa doon sa mga tinatawag na accused. So dito ay pinakita niya kung meron man, so ito ang pinakamahalaga sa buhay ng isang mananampalataya, mga kapatid. Ang isang tao na hindi niya nakilala at hindi niya tinanggap ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, walang magtatanggol sa Kanya kapag siya ay nakasala. Now, nakuha niyo, mga kapatid. At sa huling mga araw, sa panahon ng tinatawag na paghukom, ay walang defense na kagaya ng parang defense attorney na magtatanggol sa Kanya. Ngunit pinakita rito na tayo na mga mananampalataya, tayo na mga tumanggap kay Kristo, ating bang tinanggap ang Panginoon? Tayo na tumanggap kay Kristo ay merong tinatawag na advocate para sa atin. Merong pinakita ng verse na yun, sa wikang Tagalog, ginamit yung salitang, sabi niya, at kung sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama. So, ang sino man na tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, ay merong namamagitan sa Kanya sa panahon na siya ay nagkukulang, sa panahon na siya ay nakakasala. So, at gayon pa man, so pinapakita ang ganitong bagay ay tandaan ninyo ang mga unang pangungusap ni Apostol Juan dito, ang unang pahayag na kanyang pinapakita, tayo ay tinuturuan na huwag magkasala at sinusulat ang mga salita ng Diyos na ating narinig ay magiging daan upang tayo ay huwag magkasala. At gayon pa man, sabi niya, ngunit ituloy ko ang sumunod na pangungusap. So ito ang pinakamagandang kalalagayan ng isang mananampalataya, merong isa na namamagitan para sa kanya. Merong isa pang talata na mababasa natin sa book of Romans ay pinakita ang ganitong bagay. Sa book of Romans chapter 8, kung di magkamali, ay pinakita ron kung paano na merong tumutulong sa atin. Ginamit din sa verse 26 ng chapter 8 ng book of Romans. Sabi niya, in the same way, the Spirit also help our weakness, for we do not know how to pray. For, sabi rito, as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. So pinakita rito na ang Espiritu ay namamagitan sa atin. So mayroon pang isang pagpapahayag ng banal na kasulatan ng ating Panginoon ay namamagitan sa atin. Dito sa verse 34 ng chapter 8 ng book of Romans. Who is the one who condemns? Christ Jesus is He who died, yes, rather who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. So yan ang lamang ng isang mananampalataya sa isang taong hindi mananampalataya. Merong namamagitan sa Kanya. Merong tatayo para sa Kanya. Yan ang dahilan, mga kapatid, ang bawat mananampalataya ay sila ay nagko-confess na meron silang tagapagligtas, di ba? Merong namamagitan para sa kanila. So, sabi rito, si Kristo na nagbangon sa mga patay at nakaupo sa kanan ng Diyos na siyang namamagitan para sa bawat isa sa atin. So, ang ating confidence ay hindi sa ganang ating sarili na ating nagsusumikap tayo sa ating sarili. Bagamat kinakailangan nating magsumikap, ngunit ganun pa man, ang pinakamahalaga ay merong isang tumatayo para sa atin. Hallelujah. Now, tuloy natin, mga kapatid, ang bahaging ito. Sa first diyang ito na ating binabanggit, dahil ang gusto kong bigyan ng pansin ay yung verse 2, particularly. Ang verse 2 ay pinakita rito, and He Himself is
the propitiation for our sins. He Himself, sino siya? Ito ay si Kristo. Ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. He Himself, siya mismo, ay yung tinatawag na He Himself is the propitiation for our sins. So yung salitang propitiation ay ating bibigyan ng pansin sa gabing ito at gusto kong maging malinaw sa atin ang ilang mga bagay at tulungan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at ng mga salita ng Diyos na ating babasahin sa gabing ito. So yung salitang propitiation for our sins. Ngunit ang mapapansin natin dito sa bahaging ito ay yung pagiging propitiation, yung salitang propitiation mga kapatid ay sa wikang Tagalog ay ang ginamit diyan ay pangpalubag loob. Diba? Sabi niya, at siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Alam ko yung salita rito sa atin na salitang pampalubag loob ay parang nakukulangan ako yung doon sa salita ng Tagalog na pampalubag loob. Minsan sa atin ay parang consolation prize sa atin, di ba? Kapag hindi mo nakuha yung first, second, and third prize, bibigay sa iyo yung consolation. Pero alam nyo, naging mababa yung pagbibigay nila ng meaning sa tinatawag na consolation. Pero ang salitang consolation sa Bible meaning ay ang salitang consolation, ito ay ang kaaliwan mismo ng Israel. In fact, ang sabi ng Book of Luke, chapter 2, ito'y sa panahon na si Simeon. For a few words. Sabi rito ng chapter 2, verse 25 ng Book of Luke. Sabi ng verse 25, and there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout and looking for the consolation of Israel. So sa Bible meaning, ang salitang consolation ay hindi ito pinakamababang halaga. In fact, mga kapatid, yung ginagamit dito na consolation ay ito mismo ang ang pinaka-expectation at pinaka-hihintay ng Israel. Nakukuha niyo mga kapatid? So ang salitang consolation dito ay hindi ito mababang bagay. In fact, kung ang idea ng sanlibutan sa salitang consolation na hindi first prize, second prize, hindi third prize, kundi yung consolation. Kung sa Biblia, ang salitang consolation ay ito yung pinakadakilang bagay na inaantay ng Israel. I hope you get this point. So, dito naman sa salitang propitiation o pampalubag loob, ay dapat nating maintindihan ang ilang mga bahaging ito. Ang salitang propitiation na ang ginagamit diyan sa salitang pampalubag loob ay bago naglubag ang loob ng Diyos. Ay hindi lamang basta ang anak ay namagitan sa Ama at nagsabi, patawarin mo sila sa kanilang kasalanan. Hindi lamang gayon, mga kapatid. Hindi lamang sa pagiging anak niya, ang Diyos ay naglubag ang kanyang loob. Dahilan ng idea, mga kapatid, ng tinatawag na yung sa pagitan ni dahilan si Mary ay sa pananaw ng Catholicism, si Mary is a mother of Jesus, mother of God. At siya, dahilan si Mary ay nanay, kaya't kapag siya'y humiling doon sa kanyang anak, ay pagkakalooban siya o pahihintulutan ang kanyang kahilingan. Now, ang idea naman dito sa pagiging propitiation ng ating Panginoon, hindi lamang ang tinatawag na kanyang relasyon sa Diyos Ama.
kundi kaya siya naging pampalubag loob ay hindi lamang dahilan doon sa bagay na kanyang ginawa. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Ang dahilan bakit naglubag ang loob ng Ama ay dahilan sa tinatawag na sacrifice na kanyang ginawa. Nakuha niyo yung punto mga kapatid? So hindi lamang ito relational. Hindi lamang ito relational na siya ay anak at kapag siya ay namagitan at sabihin, patawarin mo siya, dahil patatawarin siya dahilan sa pagiging anak lamang niya. No, kundi ang ginawa ng ating Panginoon sa tinatawag na kanyang pagbibigay ng kanyang sarili, ang pagsasacrifice. Dahilan sa Old Testament ay meron ng pinapakita na rin yung idea ng tinatawag na propitiation. Ang idea ng propitiation sa Old Testament ay kapag ang isang tao o isang Israelita ay nakasala, then siya ay magdadala, or perhaps ang ating mas magandang bigyan ng pansin ay yung kabuoang Israel. Ang kabuoang Israel ay isang buwan sa loob ng isang taon nila ay meron silang tinatawag na Day of Atonement. At ang Day of Atonement na yan ay ito yung panahon na sila ay ang high priest ay magdadala ng kambing. Ang dalawang ito ay kambing at ang isa ay gagamitin na scapegoat at ang isa ay sin offering. At yun yung tinatawag na pagkatapos na katayin, gilitan ng leeg ng kambing na ito at patuloy ng kanyang dugo, then yung high priest ay ilalagay ang kanyang dugo sa isang lalagayan, sa isang basin, at siya ay papasok doon sa most holy place. At doon sa lugar, sa pinaka-most holy place, ay naroon ang Ark of the Covenant. At yun, doon sa Ark of the Covenant, ay merong yung pinaka-lead nito, yung takip nito, ay yung tinatawag na mercy seat. At doon, iwiwisik yung dugo ng hayop. At at yun ay pagpapakita na ito ay doon ilalagay ang dugong ito. At pagkatapos iwisik ang dugo, then ang kasalanan ng buong bayang Israel ay ipapatawad sa kanila. So yun yung tinatawag na propitiation sa kaisipan ng Old Testament. So dito naman, ang ating Panginoon, matapos niyang ibigay ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ang isang matuwid na buhay, ang buong panahon na kanyang inilagi sa kalooban ng Diyos at sa paggawa ng kalooban ng Ama. And then hanggang sa bandang huli ay kanyang tinapos ang lahat ng mga bagay at kanyang ibinigay ang kanyang buhay at kanyang ibinuhos ang kanyang dugo. And then pagkatapos noon, ang Diyos ay nasatisfied. Yan yung mababasa natin sa aklat ng Isaiah chapter 53. 53 verse 10 sa King James Version. Tingnan natin. Sabi rito, verse 10, "Yet it pleased the Lord to bruise him, he has put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, and he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand." So, dito ngayon, ang Diyos ay nasatisfied doon sa ginawa ng anak. So, hindi lamang siya basta sa sinabi, "Ama, patawarin mo siya kasi ako ay yung anak," kundi ang ating Panginoon ay ginawa niya ang isang nagbigay ng tinatawag na satisfaction dun sa hinihingi ng Diyos na kabayaran ng kasalanan. So dahilan ang kasalanan ay nabayaran
na ibigay ang kahilingan, ang hinihingi ng kasalanan, ang hinihingi ng katarungan para sa kasalanan, ang hinihingi ng Diyos na katarungan para sa kasalanan, ang sabi ng banal na kasulatan, sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At nang ibigay ang kabayaran na ito, then nasatisfied ang Diyos. Yan ang sinabi ng Book of Hebrews na pagkatapos ng ating Panginoon, siya ay once and for all sacrifice. Wala nang sumunod pa na paghahain at paghahandog na ginawa pagkatapos na ginawa ng ating Panginoon. Excuse me. At yan ang dahilan, mga kapatid, walang sino man na pwedeng gumaya sa ginawa ng ating Panginoon. Walang sino man na pwedeng tularan ng kanyang ginawa. Ito ay minsan at magpakailanman at ito ay tinanggap ng Diyos. At ang katunayan na ito ay tinanggap ng Diyos, ibinigay niya ang Holy Spirit. Yun ay katunayan na kanyang tinanggap ang handog na ito. Ang Diyos ay nasatisfied, ang Diyos ay na-please. Na mga kapatid, for example, kung ang isang tao ay merong pagkakautang sa sino man, well, hindi masasatisfied yung taong yon hanggat hindi na ibibigay ang full payment. Tama ba? And once the full payment ay naibigay, wala nang pwedeng magreklamo. At ganun sa batas, mga kapatid. Ganun ang bagay na pinapakita. Nakarinig ako ng isang mangaral at ginawa niyang example. Ay merong isang usually dito sa atin ay masyadong maliit ang fine sa mga traffic violation. Pero sa ibang bansa ay minsan napaka-mahal, napakataas ng halaga sa mga traffic rules, mga violations sa mga traffic rules. At nangyari ng isang babae ay nagkaroon ng violation doon sa traffic rules at kinakailangan niya itong isettle sa court. At doon sa korte ay siyempre kinakailangan niyang humarap. At dahilan alam niya siya'y nag-violate. Siya'y nagkasala. Then yung judge ay nagbigay ng hatol. At sabi niya ng judge ay kunin yung kanyang gabol at kanyang ipalo doon, then ikaw ay nagkasala at ikaw ay kinakailangan magbayad ng ganito kalaking halaga. So, pinakita na ito ang kanyang dapat bayaran. So, malaking halaga. Ang senaryo ito, ang nangyari ay yung judge doon sa court ay nagpasimulang tinanggal ang kanyang robe at nagpasimulang lumakad doon sa side ng accused at kumuha siya ng halaga na kanyang na sapat na para ipangbayad doon sa penalty na dapat bayaran nung babae na nag-disobey o nag-violate sa traffic rules. At ibinigay niya ang full payment. At mga kapatid, ang istorya ay ito, yung judge ay kanyang tatay. So ayaw niya na makulong ang anak na ito, yan ang dahilan, binigay niya ang full payment para, ibig sabihin, masatisfied, maibigay at wala nang ano pamang dahilan para siya ay accuse na siya ay guilty. So ganun ang idea ng tinatawag na propitiation pagkatapos na maibigay ang full payment and then saka magkakaroon, saka ang ating Panginoon naging propitiation. Naging pangpalubag loob after the payment has been done.
Pagkatapos na ang kabayaran ay bigay, saka ang ating Panginoon naging propitiation. Do you get the idea? So pinakita rito ng ating Panginoon, naging pampalubag loob siya matapos niyang bayaran ang buong halaga. Di ba, meron tayong awit na inaawit, paid in full by the blood of the Lamb. So, it is not, hindi ito kulang na pambayad. So, pinakita rito, sabi rito, and He Himself is the propitiation for our sins. How many can say amen to that? Pag sinabing propitiation, ang kanyang ginawa ay para pambayad ng buong lahat ng ating kasalanan. Lahat ng ating kasalanan, ang kanyang pambayad ay cover ang lahat ng kasalanan. At sinabi nito, at ang sumunod na pangusap ni John ay pinakita niya, and He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for those of the world. For those of the world. Now, merong isang verse na the same, ang idea na pinapakita ng Romans chapter 3. Sa verse 25 ng Book of Romans, chapter 3, verse 25. Verse 24, being justified as a gift by His grace. See, tandaan natin yan. Yung salitang, ang justification natin, it is a free gift from the grace of God. Tama ba, mga kapatid? So, it is a gift by His grace. Being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. At sabi ng verse 25, whom God displayed publicly. Whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. So pinakita rito na sabi niya na it is displayed publicly. You know, yung propitiation usually sa Old Testament ay lagi itong nakatago. Walang idea yung mga Israelita kung ano ang nangyayari doon sa loob ng Holy of Holies. Ang tangi lamang nakakaalam nila, ang idea nila ay yung lahat ng mga sinasabi ng rules, mga rules na pinapakita doon sa Leviticus, yung mga laws, yung mga dapat gawin, yung protocol, yung procedure na gagawin ng mga high priest. Pero walang isa man sa kanila ang nakakakita ng ginagawa doon sa loob doon sa pinaka Holy of Holies. Tanging ang high priest lamang ang nakakaalam. Pero mga kapatid, nang ginawa ng Panginoon ang pagbabayad ng kasalanan, hindi ito isang lihim na bagay na ginawa. Siya, ang ating Panginoon, ay ibinayubay sa ibabaw ng cross, sa isang bulubundukin, at siya ay nahayag sa lahat. Do you get the point, mga kapatid? At sabi rito, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood. So yung propitiation ay nakatago, hindi alam kung anong nangyayari doon sa loob. Pero ang ginawa sa ating Panginoong Hesus, siya ay inilagay, i-display in public upang ipakilala na ito ang propitiation. Siya ang maglulubag loob sa pamamagitan ng dugo. So, tingnan natin, balikan natin yung 1 John. Dahilan ang isa sa pinapakita rito, merong dalawang side na makikita natin dito sa propitiation na ito. Ang una ay pinapakita na ito ay para sa ating kasalanan. Pangalawa, pinakita rito na sabi niya, but not
for ours only, but also for what? For those of the whole world. Ang propitiation pa lang ito ay hindi lamang para sa atin na mga tinubos, kundi ito ay para din naman sa buong sanlibutan. Alam niyo ba mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesus ay naging propitiation siya, pampalubag loob din siya para sa buong sanlibutan. Alam niyo ba, naalala ko mga kapatid, ang kwento ng ating kapatid Barbanham. Just for an illustration, para maintindihan natin ang isang bagay. Isang panahon siya ay napunta sa isang lugar. At doon sa kanyang kung saan nagdaos sila ng revival, ay may mga panahon na siya ay nag-aayuno, pero at this time ay kinakailangan niyang kumain. At isang umaga, kung di magkamali, ay nagpasimula siyang pumunta sa isang lugar. At wala siyang mapuntahan, kundi ang isang parang isang lugar doon na yun lang ang mga tanging lugar na pwede siya makakain. Pero pagpasok niya doon ay nakakita siya ng ilan sa mga kabataan na sila ay maayos inayos nila ang kanilang sarili, ngunit ang hindi magandang pangitain doon ay may mga lalaking umaakbay sa kanila, nakahawak sa kanilang mga tagiliran. Meron pa siyang nakita na isang parang militar doon na nakahawak doon sa isang babae habang sila ay naglalaro ng slot machine. At nakita siya ng isang babae na may edad na, naka-makeup at nakadamit na maiksi. At habang kanyang tinitingnan at siya ay inaakbayan ng isang lalaki. At siya ay nag-iisip, sabi niya, kung ang babaeng ito ay, alam ko, siya ay isang ina at marahil meron siyang mga anak, at bakit siya narito sa lugar na ito? At sabi niya, at marahil may mga apo na rin siya, dahilan sa kanyang klase ng edad. Bakit siya narito sa ganitong kalalagayan? All of a sudden, habang siya ay nag-iisip doon para sa babaeng ito, then suddenly, merong vision siyang nakita. At ang vision niya ay ito. Nakita niya yung mundo na umiikot. At habang siya umiikot, ay nakakita siya na tila parang ayon sa description niya, ay parang spray na nag-i-spray doon sa mundo. At ang kapansin-pansin na yung mundong yun ay na-sprayan ng kulay pula na dugo. At habang ito ay umiikot, halos ang buong mundo ay nabalot ng dugo. At habang nang siya'y, nang kanyang makita yon, ay napansin niya rin yung kanyang sarili na merong kasalanan na lumalabas mula sa kanya. At yung kasalanan na yon na lumalabas sa kanya ay kapag ito ay lumapat doon sa dugo, ito ay naglalaho. At doon niya naintindihan, ang pinakita ay kung wala ang dugong ito na bumabalot sa buong sanlibutan, ang galit ng Diyos ay pwede niyang igawad sa lahat na nananahan sa buong mundo. But dahilan lamang dito sa dugo ng ating Panginoon na nakabalot doon sa buong mundo ay ang dahilan kung bakit ang galit ng Diyos ay hindi niya iginagawad doon ang kahatulan sa buong sanlibutan. At dito natin makikita mga kapatid ang ganitong bagay na ang dugo ng ating Panginoon, alam niyo ba, ulitin ko, kung wala ang dugo ng ating Panginoon, matagal nang iginawad ang kahatulan dito sa ibabaw ng mundong ito.
dahilan lamang sa dugo ng ating Panginoon. Napansinin ninyo ang ilang mga bagay na maintindihan natin. So, kung meron tayong makikita na propitiation, na yung propitiation na ito ay pampalubag loob for those of the whole world. Siya ay pampalubag loob para sa buong sanlibutan. Now, tingnan ninyo, mga kapatid, ang ilan sa mga talata na gusto kong bigyan ng pansin. Sabi rito ng aklat ng John, popular verse na ating nababasa. John chapter 3, verse 16. Pansinin ninyo ang verse na ito. Ang verse na ito ay nagsasabi ng ganito, for God so loved the world. Now, merong dalawang anyo na tinitingnan tayo. Merong tinatawag na propitiation for the whole world at merong tinatawag na dugo ng ating Panginoon ay propitiation individually sa bawat mananampalataya. Ito'y magkaibang bagay. Dahilan, dito natin maintindihan yung idea ng common grace and special grace. So yung pag-ibig na ito ng Diyos ay sa buong sanlibutan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And then, makita nyo yung comma. So, nahati ito sa dalawa. Pansinin niyo, kung hatiin ko yung verse 16 na ito sa dalawang part A and part B, yung part A, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. But yung part B, ito ay para sa individual, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So makikita ninyo ang dalawang set ng mga tao. At alam niyo ba, for our information, ang Book of John, the Gospel of John, at ang 1 John ay isang author nito. Ang Gospel of John ay si John the Beloved ang sumulat at gayon din naman ang epistle ng 1 John. So, pinakita niya doon sa 1 John kanina, hindi lamang siya para sa atin. So, ito yung B part. Ito ay para sa individual na mga mananampalataya. Pero sabi niya, siya ay propitiation din naman sa buong sanlibutan. Siya ay propitiation sa buong sanlibutan. Now, tuloy natin ang verse na ito. Sabi ng verse 17. Sabi ng verse 17, for God did not send the Son into the world to judge the world. Can you say amen to that? Hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. Diba? That's very clear. For God did not send the Son into the world to judge the world. So hindi niya sinugo, ang tinutukoy dito, the first coming of Jesus. The first coming of Jesus ay hindi para hatulan ang sanlibutan. So, quote-unquote, is the first coming of the Son is not to judge the world, but, now, pansinin ninyo yung pinapakita rito, but that the world might be saved through Him. That the world might be saved through Him. Now, alam niyo ba, pag hindi natin naintindihan ang ideyang ito, ang pinapakita ng Scripture, ay pwedeng mag-assume ang lahat na ang pagparito ng ating Panginoon ay para iligtas ang buong mundo, ang buong sanlibutan. Kaya sila nagse-celebrate ng Christmas, sinaselebrate nila ang birth of Christ, the birth of Jesus,
dahilan nang dumating si Jesus sa bundong ito ay iniligtas ang lahat. And they assume ng lahat ng tao ay ligtas dahilan dumating ang anak ng Diyos. But what kind? Anong klaseng pagliligtas ito na ginawa ng Panginoon sa buong sanlibutan? Anong klaseng pagliligtas ang ginawa ng Panginoon doon? Dahilan sabi rito, for God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world, see, the world might be saved through Him. Now, ito ay ang in general. Titingnan pa natin ang ilang mga verse para maintindihan natin. Well, I'm sorry kung minsan ginagamit ko yung salitang maintindihan natin. Parang, so excuse me kung minsan ginagamit ko yung ganitong bagay. Pero, sabi ng 1 Timothy chapter 2. So sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 3. Verse 3 ng 1 Timothy chapter 2 verse 3. This is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ang Diyos na ating tagapagligtas. Well, una, alam natin ito ay sulat ni Paul kay Timothy na siyang kanyang tinatawag na anak sa pananampalataya. This good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires, next verse, who desires all men to be saved and to come. So, sabi nga kanina, kapag hindi nabigyan ng pansin ang ganitong bagay, we can jump in the conclusion ng buong mundo ay ligtas. Dahilan sa pagdating ng anak. At sabi dito, dahilan who desires all men to be saved. Pero yung sumunod na pangungusap, and to come to the knowledge of the truth. Yun ay kakaibang bagay. Ito'y pagkakaalam sa tinatawag na katotohanan. At sabi niya, verse 5, for there is one God and one mediator also between God and man. Now, kapag ginamit yung salitang world, man, pinapakita dito yung general na kalalagayan ng mga tao sa buong mundo. Diba? The world. So pinakita rito, ang ating Panginoon, merong isang Diyos at merong nag-iisang tagapamagitan. Walang dalawang mediator. Isa lamang na mediator, walang mediatrix. There's only one mediator and that's Jesus Christ. Sabi rito, between God and man, the man Christ Jesus. Verse 6, who gave himself as a ransom for all. Napansin niyo yung construction ng word na ransom for all. At mamaya meron tayong mababasa sa statement mismo ni Jesus, hindi niya ginamit yung all, but ginamit niya for many. Diba? So, dito maintindihan natin na meron siyang bagay na pinapakita. For there is one God and one mediator also between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, the testimony given at the proper time. So, ibig bang sabihin na ang ating Panginoon ay katubusan para sa lahat? Well, ano yung pinapakita rito? So, pinakita ko kanina doon sa vision ng ating kapatid, nang makita niya na ang buong mundo ay naisprayan ng dugo
ng ating Panginoon at nakabalot. Well, ang buong mundo, mga kapatid, sila ay napipreserve dahilan sa dugo ng ating Panginoon. Gaano man ang kasalanan na nag-emanate o ginagawa ng mga tao sa buong mundo, gaano man kalalang kasalanan ng kanilang ginagawa, ay hindi ito magawang hatulan ng Diyos dahilan merong dugo na naka-cover sa kanila. At alam niyo mga kapatid, ang dahilan bakit sa Old Testament ay merong tinatawag na yearly sacrifice or atonement. Dahilan yung dugo ng hayop ay na-expire. Nawawala ng bisa. Dahilan ito ay dugo lamang ng hayop. Na-expire, nawawala ng bisa. Kaya kinakailangan pagdating ng sunod na year ay kinakailangan uli silang mag-sacrifice. Kinakailangan sila uling pumatay uli ng baka para sa kasalanan ng high priest. Pumatay uli ng kambing para sa kasalanan ng bayan. Iwisik uli ang dugo. From year after year ay ginagawa nilang ganitong bagay dahil lang na-expire. So yung dugo na iwinisik doon sa Holy of Holies or doon sa mercy seat, sa Ark of the Covenant, ang effectivity o efficacy nito ay tatagal all year round. But pagdating ng Year of Atonement, kinakailangan uli silang mag-sacrifice. So, ang idea na pinapakita roon, dahilan ito ay dugo ng hayop. Pero alam niyo ba mga kapatid, pinapakita na kinakailangan nilang mag-offer ng dugo taon-taon at bawat pagdating ng eksaktong araw na yun ay kinakailangan uli silang mag-sacrifice para ma-maintain continually yung sacrifice na ito. Dahilan kapag walang dugo, ano mangyayari? There will be a judgment. Now mga kapatid, alam niyo ba na darating ang panahon ng dugong ng ating Panginoon? Hindi siya ay mawawala ng bisa, kundi ito ay aalisin doon sa buong sanlibutan. At sa panahon na kanyang aalisin ang ganitong bagay, yung tinatawag na panahon kapag ang Diyos ay ilalagay ang buong sanlibutan sa paghatol at igbubuhos ng Diyos ang kanyang kagalitan, ang dugo ay hindi na naka-cover. Dahilan, pansinin ninyo, merong isang verse sa 2 Thessalonians. Sa 2 Thessalonians chapter 2, ang pangungusap na ito ay pinakita chapter 2, verse 7 ng book of 2 Thessalonians. Sabi yan, for the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. So merong nagre-restrains. Merong nagre-restrain upang ang kasamaan ay lalong sumagana. Pag sa panahon na yung nagre-restrain na ito ay alisin, then, ang sabi ng banal na sulatan, ang masama ay lalong magiging
masama. Ang liko ay lalong magiging liko. At ang kasamaan ay lalong lalala sa panahon yun, sa panahon na alisin ang nagre-restrain sa Kanya. And what is that? Ito yung dugo ng ating Panginoon. Ang propitiation na yan ay aalisin sa buong mundo at ang galit ng Diyos ay maikagawad sa panahon yon at ang kasalanan ay mas lalong lalala. Diba? Subukan nyo na walang batas. Diba? Katulad lamang ng batas. Katulad sa nakaraang administrasyon ng tutukan ng nila ng gusto ang tungkol sa drugs. Ano nangyari? Ano naganap? Diba? Na-restrain sila. Na sila ay napigilan. So, ganun din naman, ngunit kapag nawala na yung ganitong pagtutok, di ba? Kapag nawala ang dugo ng ating Panginoon, and then ang kasamaan ay mas lalong lalala. So, pinakita rito, only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. At kapag nawala na ang ganitong bagay. So mga kapatid, tingnan natin ang ilang pang gusto kong bigyan ng pansin. So pinakita rito sa 1 John, kung babalikan natin yung 1 John na ito na ating binabasa. So pinakita na He Himself is the propitiation for our sins. Ito yung mga believers, di ba? Ito yung mga mananampalataya. But not for ours only, but also for those of the whole world. So yung buong sanlibutan at kahit man yung mga unbelievers, sila ay protected ng dugo ng ating Panginoon. Protected sila sa kalalagayan na ang kahatulan ay hindi igagawad ng Diyos hanggang sa isang takdang panahon. Tingnan niyo ang aklat ng Romans chapter 3. Chapter 2 rather. Romans chapter 2. Tingnan niyo yung Romans chapter 2 sa verse 4. Sa verse 4, or do you think lightly of the riches of His kindness? So yung tinatawag na kayamanan ng kanyang kabutihan. Kailan ito nade-display? Kailan ito nangyayari? Ito'y nangyayari sa kasalukuyan ngayon. Ito'y nangyayari mula ng dugo ng ating Panginoon. Mula ng ating Panginoon ay maibuhos niya ang kanyang dugo. Ang kasaganaan ng kanyang biyaya ay sumasagana sa buong mundo. Ngunit, pansinin ninyo, or do you think lightly of the riches of His kindness? See, yung kanyang kayamanan, ng kanyang kabutihan, at yung tinatawag na, ano yan? Tolerance. Ano yung tolerance? Pagtitiis ng ating Panginoon sa buong sanlibutan. Tolerance. Diba, kapag yung mga pulis ay haharap sila sa riot, or rather sa mga rally, at magsisilbi silang barricade doon sa mga nagrarally, ay meron silang shield, at meron silang mga helmet, at meron silang mga batuta. At ang pinaka-orientation sa kanila ay sabi ng kanilang commanders, sabihin sa kanila, it is a maximum tolerance. Kahanggat maaari, ay huwag kayong gaganti at huwag kayong mananakit. Huwag kayong mananakit. Kaya minsan, nagtitake advantage yung mga relihista minsan. Pero, ganito yung ginagawa, ganito yung paglalarawan ng propitiation sa buong sanlibutan, ay yung
kindness, the riches of His kindness, tolerance, and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance. So yung kabutihang ito ng Panginoon na Kanyang pinamamalas sa kabila ng mga tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. And supposed to be, ang nais ng ating Panginoon na yung Kanyang kabutihan ay magdala sa isang tao na mamulat ang kanyang kaisipan na siya ihatid nito sa pagsisisi. Dahil sabi rito, not knowing, hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay magdadala sa iyo sa pagsisisi. Sa 2 Peter chapter 3, verse 9. 2 Peter chapter 3, verse 9. Sabi ng verse na yan, dito sa verse na ito, sabi dito, starting verse 8, sabi ng verse 8, sabi niya, but do not let this one fact escape your notice. Beloved, that with the Lord, one day is like 1,000 years, and 1,000 years is like one day. The Lord is not slow about His promise. Ang Panginoon ay hindi siya maluwag sa ibang salin dito. The Lord is not slow about His promise. As some count slowness. Minsan, sabi ng ilan, bakit kaya ayaw pang mag-aksyon ng Panginoon? Bakit hindi niya hatulan ng mga taong ito na gumagawa ng kasalanan? Di ba kapag nakabalita tayo ng isang tao na matapos i-abduct ang isang babae, tapos i-rape at papatayin at gawan pa ng mas karumal-dumal na bagay, sabi niya, bakit kayo nabubuhay pang taong ito? But sabi dito, but the Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is what? Patient toward you. Ito pala ay Kanyang patient. Ito yung Kanyang richness of His kindness. Ito yung Kanyang tolerance. Ito yung Kanyang patience. Sabi niya, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Ayaw niyang mapahamak. Dahilan kung Kanyang ibubugso ang Kanyang kagalitan ng tao ay talagang they will perish. But ang ating Panginoon ay mapagpahinuhod. Now mga kapatid, ang pinapakita ng salitang ng John chapter 3 verse 17 na ang anak ay naparito sa sanlibutan hindi para hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang kaligtasan na tinutukoy dito ay hindi ito ang kaligtasan ng kaluluwa, kundi ang tinutukoy dito ay ang protection, ang pagko-cover ng Diyos ng Kanyang dugo sa buong sanlibutan until such time na sa panahon ng Kanyang ikalawang pagparito ay doon niya ibubuhos ang Kanyang galit sa kanino? Sa mga hindi sumasampalataya at sa mga taong nagpapatuloy ng kanilang kasalanan. So, ang pinapakita rito sa verse 17, His first coming. His first coming, ang unang pagparito ng ating Panginoon, ito ay Kanyang paggagawad ng Kanyang biyaya. Sabi ng Hebrews chapter 9, ang Hebrews chapter 9 ay nagpakita sa huling verse na pinakita rito. Pinakita ng verse 27, and inasmuch as
It is appointed for man to die once, and after this comes judgment. Verse 28, so Christ also having been offered once to bear the sins of many, and will appear a second time for salvation without reference to sin to those who eagerly await in Him. So, sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon, ay ito ay kanyang pagpapakita ng kaligtasan sa kanila na mga, ito yung pagkuha ng ating Panginoon, di ba? Sa mga mananampalataya. Pero ang ikalawang pagparito naman ay kanyang tinawag itong the Lord's Day, ang araw ng kagalitan ng Panginoon na kanyang igagawad sa buong sanlibutan. So, yung John chapter 6 verse 17, or 3:17, ang reference nito ay may kinalaman sa kanyang first coming. But, titingnan natin ang isang bahagi, isang bahagi ng pinapakita ng banal na kasulatan. Dito po sa chapter 20 ng Book of Matthew. Chapter 20 ng Book of Matthew. Sa verse 28. Sabi rito ng verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Now, this group is not the same with the other. Ang group na ito na pinapakita na yung salitang many, ay ito yung part na pinakita natin yung B part ng John 3:16, that whosoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. So, yung grace na ito will become special to whom? Para kanino? Sa kanila na sasampalataya. Sa bawat sasampalataya, ang pagsagana ng biyaya ng Panginoon ay kanilang makakamtan at mararanasan. So, pansinin ninyo, in comparison, compare natin uli yung 1 Timothy chapter 2 verse 6. Diba? In 1 Timothy chapter 2 verse 6, pinakita roon na tingnan natin, pag-display. So, who gave Himself as a ransom for all. Pero dito sa verse 28, pinakita rito, but to serve, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Sino itong many ito? Not all. Ang many ito ay mga taong itinalaga o nakilala ng una pa na kanyang hinirang at kanyang itinalaga para sa kanyang layunin. At lahat ng kanyang mga itinalagang ito ay kanyang tatawagin at kanyang aaring ganap at kanyang luluwalhatiin. Nakita natin yung paraan ng Diyos ng tinatawag na pagpili. Ito'y sa kanyang sariling kapasyahan. Hindi dahilan sa gawa ng sinuman, kundi ito ay sa kanyang kapasyahan. Siyang may gusto, siyang mayroong idea ng ganitong bagay kung paano niya pinili ang isa para sa kanyang layunin at para sa kanyang ninanais, at doon niya igagawad ang kanyang napakasaganang biyaya.
na hindi ito maranasan ng buong mundo. Napansin ninyo, balikan ko yung verse kanina ng Romans chapter 3. Romans chapter 3 verse 25. Pinakita rito, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. So yung pinakita rito na yung pagiging propitiation ng ating Panginoon sa kanyang dugo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, ang pinapakita rito ay ang bawat individual na yung tinawag ng ating Panginoon, a ransom for many. Ang bawat individual na sila ay sasampalataya sa dugo ng ating Panginoon. Ito ay magiging ibang effect ng dugo ng Panginoon kapag ang tao ay nagpasimulang sumampalataya sa dugo. Iba yung dugo na nagko-cover sa kanya, na nagko-cover lamang sa kanyang kasalanan, na tinatakpan lamang yung kanyang kasalanan at hindi siya hinahatulan. Pero yung tao na sasampalataya sa dugo, ito ay gagawa ng malalim na paglilinis sa kanya. At ang sumunod na pangusap na pinakita rito, sabi niya, this was to demonstrate His righteousness because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. Well, ito naman yung maranasan ng taong sumampalataya sa dugo, makakaranas siya ng justification. Diba? Na hindi ito maranasan ng buong mundo. Ang maranasan ng buong mundo ay cover sila ng dugo ng Panginoon. Hindi sila hatulan. Hindi sila ipapunish. Well, naalala ko yung isang salita na sinalita ni Hezekiah na hindi naging maganda. Nang ibinigay ng Diyos ang hatol, sabi niya, dahilan ikaw ay, nang sinabi ng Panginoon, or rather ni Isaiah, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon kay Hezekiah, sabi niya, dahilan sa ipinakita mo ang buong kaharian, pinakita mo ang ginto, pinakita mo ang lahat ng kayamanan, darating ang panahon, ang hari ng Babylonia ay darating sa lugar na ito at kukunin ang lahat ng mga kayamanan yan at gagawa siya ng karumaldumal sa dako ito. Well, ang sabi ni Hezekiah, mabuti lang hindi sa aking panahon, kundi sa darating pang panahon. Well, mga kapatid, ang pinapakita rito, kapag ang sino man ay sasampalataya sa dugo, ibang epekto na mangyayari sa kanya nito. Kapag siya ay sasampalataya sa dugong ito ng ating Panginoon, ito ay gagawa ng paglilinis sa kanya. Sabi rito, in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. So iba na kapag ang dugo ay ini-apply na. Na ang dugo ay ini-apply ng bawat Israelita sa bawat sambahayan, sa bawat bahay nila, na ipinahid at iwinisik doon sa hamba ng kanilang 2 poste ng kanilang pintuan at sa taas ng kanilang pintuan at nang iwinisik ang dugo. Then, pagdating nung destroyer, at kapag tumapat siya doon sa dugo o doon sa pintuan na merong dugo, ang kanyang sasabihin, pass over. At bawat pintuan na kanyang makikita na merong dugo, ang kanyang sasabihin, pass over. Hindi siya pwedeng pumasok. Hindi niya pwedeng hatulan dahilan merong dugo na nakapahid individually, not just parang in general.
Ito ay individual sa buhay ng mga pinapakita ng larawang iyon na darating ang panahon na merong individual na mga anak ng Diyos na sasampalataya sa dugong iyon. At yun ay magiging personal na paggawa ng dugo sa kanilang buhay. At na ito ay magpapasimula sa pamamagitan ng pagpapatawad at paglilinis ng lahat ng kasalanan. And it is just the beginning of the work ng kanyang biyaya sa taong ito. At kapag siya ay sumampalataya sa dugo, then merong tinatawag na merong magaganap na imputation. Yung imputation ng righteousness, hindi yung kanyang righteousness, kundi ang righteousness ng ating Panginoon ay i-impute sa kanya. Papatawarin siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan at ilalagay ang katwiran ng ating Panginoon. Well, madali na nating maintindihan, mga kapatid, kung papanong ang kasalanan ni Adan ay na-impute sa lahat ng mga taong ipinanganak sa ibabaw ng mundo. Ay gayon din yung idea ng imputation ng righteousness galing kay Jesus Christ. If the sin of Adam was imputed to all, lahat ng taong ipinanganak after the fall, na impute sa kanila, ay gayon din naman, mga kapatid, ang imputation ng righteousness ni Kristo, ang katwiran niya na naroon sa kanya ay ibibuhos, ilalagay, i-impute, ikakarga, i-charge sa kanya yung righteousness na ito. So, siya ay naging kasalanan, tayo ang makasalanan, ngunit siya'y naging kasalanan upang siya naman, at tapang tayo naman, ay maging katwiran ng Diyos. Amen. So napakainam ng bagay nito. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 21, He made him who knew no sin to be sin on our behalf. He made him who knew no sin to be sin on our behalf so that we might become the righteousness of God in Him. Amen. Upang tayo naman ay maging katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi na mahirap intindihin ngayon, mga kapatid, dahilan yung money transfer ngayon ay napakabilis na. Hindi mo na kailangan pumunta ng bangko, just tap lamang sa inyong cellphone. At kung meron kang GCash account, at ako'y meron GCash account, kung ang iyong GCash account ay walang laman, then pag nag-send ako ng pera mula doon sa aking account at ikarga ko doon sa iyong account, and automatically, ang iyong account from zero ay magkakaroon ng laman. And that's the idea of imputation. Ikaw ay zero balance ang iyong righteousness sa harapan ng Diyos. Lahat ay nagkasala at lahat ay hindi nakaabot sa katwiran ng Diyos. At lahat ay zero balance. Pero walang katwiran ng Diyos. Sabi ng Book of Romans, walang humahanap sa Diyos, walang matuwid. Verse 10 in chapter 3, it is written, there is no righteous, no, not even one. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ng tao ay inilagay sa ilalim ng kasalanan, wala silang anumang katwiran. Pero nang sila ay sumampalataya sa dugo ng ating Panginoon as a propitiation, then sila ay pinatawad sa kanilang kasalanan at inimpute sa kanila ang righteousness. So mula sa walang anumang katwiran sila ay nakargahan ng katwiran na galing kay Kristo Jesus. Hindi yan imposible, mga kapatid, dahilan ito ay gawa ng ating Panginoon. I hope
makita natin ang ganitong bagay ng tinatawag na propitiation. Paano ng ating Panginoong Hesus ay naging pampalubag. Kaya siya naging pampalubag loob dahilan binayaran niya ang buong halaga na hinihingi ng katwiran, ng justice ng Diyos na kanyang gustong makita para sa kasalanan. At nang maibigay ang lahat ng bagay, si Kristo ang naging author of eternal salvation. Siyang naging author ng eternal salvation at ang bawat isa ngayon, hallelujah. I hope makita natin ang pagkakaiba ng dalawang bagay nito. Tayo, personally, na mga tumanggap at sumampalataya sa dugong ito, ay meron tayong tagapamagitan na tumatayo para sa atin. Samantalang ang buong sanlibutan ay ang pagpapahinood ng Diyos ay ginagawad sa kanila. But darating ang panahon, merong tinatawag na pagbubuhos ng Diyos ng galit at ang tangi lamang makakatayo sa araw na yon ay sila na merong namamagitan para sa kanila. Praise God. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Kahit tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Pwede natin awitin ng isang awit. He is all my righteousness. There's nothing I can do but to praise Him. Wala tayong katwiran sa ating sarili. We are zero balance. Praise God. Pero dahilan siya ang naging pampalubag loob para sa bawat isa atin. Hallelujah. Ating iko ating maulo sa oras ito. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahilan tayong lahat ay papunta sa kapahamakan. Tayong lahat, ang ating direction ng ating buhay, hallelujah, patungo sa kapahamakan. Ngunit salamat na lamang sa pag-intervene ng Diyos, that for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At ang mundo na dapat ay hatulan na, ay napigilan ng paghatol. Naalala ng Diyos ang kanyang tipan na kanyang inilagay sa bahaghari na hindi niya nahahatulan ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. But after 2,000 years, sinugo ng Diyos ang kanyang anak that instead of judgment na kanyang ibuhos sa sanlibutan kagaya sa days of Noah, ang kanyang dinala, hallelujah, ay ang preservation, ang pag-iingat sa kanila, ang paghahadlang ng anumang hatol na dapat na maranasan ng sanlibutan. At sinabi ng Panginoon ng anak, hallelujah, ang mga alagad ay nagsasabi sila, Panginoon, bakit hindi tayo magpababa ng apoy kagaya ng ginawa ni Elias? At kanya sinabi, hallelujah, praise God, hindi naparito ang anak upang puksain ang mga tao. Hallelujah. At sinabi niya, inyusiya sa atin ang inyong mga puso kung anong klaseng spirito na meron kayo. Dahilan ng anak ay hindi naparito para puksain ang sanlibutan, kundi i-preserve, iligtas ang sanlibutan, hallelujah, sa impending judgment sa kanya. Hallelujah. Ngunit, salamat sa Diyos, merong ilan ng biyaya ay hindi ganun lamang, kundi ang biyaya ay gumawa sa kanilang buhay. Hallelujah. Let's all, shall we pray? Amang Diyos, maraming salamat, Lord God, sa iyong ginawa para sa bawat isa.
Napapasalamat kami sa iyong ginawa sa mundong ito, ginawa sa sanlibutan. But most especially, Lord, ay aming pinapasalamatan ang iyong ginawa sa bawat isa na iyong mga hinirang, mga nakilala bago pa itinatagan sa libutan. At sila, Panginoon, ay ang ginawaran ng isang mas masaganang biyaya. Special grace, Lord, ang iyong ginawad sa kanila, Panginoon. Hindi lamang para takpan ang kanilang kasalanan at magpatuloy pa rin sila sa pagkakasala. Hindi lamang ang Diyos ay magpahinuhod habang ang tao ay nagpapatuloy sa kanyang pagkakasala. Kundi, Panginoon, gumawa ka ng special grace sa kanilang buhay. Sila ay inalis mo sa pagkakasala. At inalis mo ang kasalanan sa kanilang buhay. Inihiwalay mo ang kanilang kasalanan kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ay gayon mo inihiwalay sila sa kasalanan at ginawaran mo ng remission of their sins, Lord. At ito ay ang pag-aaring ganap na yung ginawa sa kanila, Panginoon Diyos. At Lord God, at meron pang higit na bagay na yung inilaan sa bawat isa sa amin. O Panginoon Diyos, hallelujah. Higit pa sa mga bagay na aming naranasan, ay meron kang mga bagay na inihanda pa para sa iyong mga anak. Especially, Lord God, sa kanila na mga sumasampalataya. Sa huling mga araw nito, narito, Panginoon, sa iyong harapan, ang iyong mga anak na mga nagsisampalataya sa iyo, na mga nananampalataya sa iyong dugo, na hindi lamang mga tinakpan, kundi, hallelujah, hinugasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, at inaring ganap sa iyong harapan at iyong pinaglaanan ng masaganang biyaya. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Iyong i-bless ang bawat isa. Hallelujah. Praise God, ng bawat individual na iyong mga anak, na ikaw ay tumatayo para sa kanila. Ikaw ay namamagitan individually para sa kanila. Hindi ka lamang tumatayo para sa mundo, kundi ikaw ay tumatayo para sa bawat isa sa amin. Nag-intercede ka para sa bawat lalaki at bawat babae. Bawat mga hinirang, bawat mga banal, at bawat isa na yung itinalaga sa dakilang, hallelujah, kaluwalhatian na yung ninanasa, Panginoon. Lord God, maraming salamat. Ang bayang ito, hallelujah, Lord God, ikaw ay naparito, sabi ng iyong mga salita, hallelujah, upang iligtas kami sa kasalanan, upang ang iyong bayan ay iligtas sa kanilang kasalanan. Panginoon, salamat sa gabing ito. Hallelujah. Tatapusin namin ang maliit na gawain na nagbibigay ng kapurihan at karangalan sa iyo at ng kadakilaan at pagkilala, Diyos, sa iyong napakasaganang biyaya sa buhay ng bawat isa amin. Gabayan mo kami at patnubayan. Ang biyaya ito ay magpatuloy na gumawa sa amin hanggang sa huling, hallelujah, sandali ng aming takbuhin sa pananampalataya. Dahil ikaw ang nagpasimula, ikaw rin ang magtatapos, Panginoon. Lord, hallelujah, sa aming pagtatapos at pag-iwaiwalay, ang iyong pag-iingat ay iyong pasaganain sa bawat isa. Ihatid mo kami na merong pagliligtas, Panginoon, at ihatid kami, O Diyos, na merong kalakasan, at ibalik kami na merong kagalakan, at matuloy na mag-aantay sa iyong mga nakahandang kagandahang loob para sa bawat isa sa amin. Sumayo ang buong karangalan at buong pagpapasalamat. Bless mo rin, Lord, ang aming mga kapatid na naroon sa kanilang mga tahanan, at ang iyong biyaya ay sumagana sa bawat isa sa kanila. Ang karangalan, ang kapurihan, ang kadakilaan, ang kaluwalhatian ay sa tanging dakilang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ng magsabing Amen.